Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma. At sa pagkakataon ito po mga kapatid ay atin namang pag-uusapan ang isang napakaganda at napaka-importanting bagay sa atin pong pagiging Katoliko. Gaano nga ba kahalaga ang Eucharistia para sa ating mga Katoliko? Gaano nga ba ito kahalaga na dapat ba natin itong bigyang pansin sa ating pagiging Katoliko? Alam niyo mga kapatid, ang Eucharistia ay ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Eucharistia ay pagpapaalala po sa atin ng pagpapasakit ng ating Panginoong Hesukristo doon mismo sa krus. Sapagkat sa Eucharistiyang ito, iniaalay po mga kapatid ang ating Panginoong Hesukristo at ibinibigay mismo sa atin. Kaya napakahalaga po na makatanggap tayo nitong Eucharistiyang ito. At dahil pinapahalagahan natin ang Eucharistia, dapat nating tandaan din na meron itong mga dapat nagagawin at dapat iiwasan. Sabi po ni San Pablo sa unang Korinto 11, kapag tayo ay tatanggap ng katawan ni Kristo o ng Eucharistia, dapat tayo ay nakakaalam ng status ng ating sarili. Gamitin po natin yung ating konsensya. Karapat dapat ba tayong tumanggap o hindi? Sino nga ba yung karapat dapat at sino nga ba yung hindi? Mga kapatid, karapat dapat mong tumanggap ang nasa state of grace o estado ng grasya. Hindi po karapat dapat ang wala po sa state of grace o sa estado ng grasya. Bakit po natin nasabi yan? Sapagkat sinasabi din po dyan sa unang Korinto Kapitulo 11, sinasabi ni San Pablo na kapag ginawa po natin na tinatanggap lang natin ang Panginoong Hesukristo, ang Eucharistiyang yan, na hindi tayo karapat dapat, tayo po ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ng aking sinabi, sapagkat ito ay pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili at ibinibigay sa atin mismo. Sana po ay nakabigay ng dagdag kaalaman ang maikling pagpapaliwanag po natin sa kahalagahan ng Eucharistia o pagtanggap ng sa ating Panginoong Hesukristo sa misa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Ano kaya ang mangyayari mga kapatid kapag ikaw ay Katoliko na hindi nagtatanggap o hindi tinatanggap si Kristo sa Eucharistia? Alam niyo po mga kapatid, sa Biblia mismo, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang kumakain ng kanyang katawan at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Kung gusto po nating makatanggap ng buhay na walang hanggan, tanggapin po natin si Kristo sa Eucharistia. Kaya palagi po nating tatandaan na kapag tayo po ay magsisimba, sana'y hindi masayang ang pagpunta natin sa simbahan. Patuloy po nawa natin na tatandaan na napaka-hiwaga ng misteryo na ibinigay sa ating simbahan, sapagkat ang tinatanggap ay si Kristo na siyang buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa mga kapatid natin dyan na nagsisimba lang at hindi tumatanggap ng Eucharistia, nagsisimba lang at hindi pinapahalagahan ang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo, ito na po ang time para sa atin na bigyan natin ng lugar ang Panginoon sa atin. Tanggapin po natin siya
ng nararapat at naaayon. Nararapat at naaayon kung tayo po ay nasa grasya ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan. Amen.